Hello Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. Tignan natin ang mga mensahe ni Virgo. We have the Eight of Fire. Sabi dito, events moving at a fast pace. So, mabilis, no, Virgo, mabilis ang mga kaganapan sa buhay ninyo sa ngayon. There will be, moving quickly dito, no, ang mga magaganap sa buhay ninyo. So, this is good kasi kumbaga, dati kasi nagkaroon ng mga delays, nagkaroon ng mga blockages. So, ngayon, that will be lifted na. At marami na po, pwede magsabay-sabay na ngayon, no, ang paggalaw ng mga bagay-bagay. But ang importante, there's progress na. There's going to be movement forward na from here on. Sa kung ano man yung mga nagkaroon kayo ng pagtigil, paghinto ng mga ginagawa. Okay? So, we also have Four of Earth. Ayan. So, Four of Earth is also, reminder ito para sa inyo. Okay, Virgo? This is a reminder for you to manage your money wisely, maging cautious kayo sa paggastos, maging cautious kayo sa pag-handle ng inyong kaperahan. Okay? Paalala yan sa iyo. Kasi, syempre, di ba? Si Virgo minsan may tendency na maging impulsive, 'di ba? Lalo-lalo na sa iba't ibang bagay at pati na rin sa paggastos, mga impulsive buying, yung mga gano'n. Tapos nasasayang lang kasi minsan nagkakaroon kayo ng interest, no, na bilhin ng isang bagay kasi gustong-gusto ninyo at that time, pero pag naiuwi na, parang hindi niyo naman pala magagamit, 'di ba? Nasa tabi lang, 'di ba? Kaya be cautious, no, with handling of your money, okay? Also, maaari ngayon din, baka may mga decisions kayo na haharapin regarding business or regarding investments or regarding money matters. Kaya maging maingat, no? Maging maingat at pag-aralan ninyo ang mga desisyon, no, na gagawin ninyo related to money. Alright? So, yun. So, tignan natin kung ano pa ang mga mensahe para sa'yo. We have Three of Earth. Ayan. So, meron tayong 4, meron tayong 3. So, napakaganda rin ito ngayon. Kasi kung ano yung ninyo, kung ano yung, tawag dito, ano yung trabahong ginagawa ninyo, you may be recognized, no? You may be recognized by your bosses, you may be recognized by, you may be recognized by your higher ups, no? Siguro makikita na nila, mapapansin na ang galing mo sa trabahong ginagawa mo. Kaya you will be, siguro, makaka-receive ka ng compliment siguro sa ngayon sa mga boss mo, yung mga ganon. At saka baka mayroong mga partnership, no, or collaboration dito na magaganap sa iyo, no, sa trabaho ninyo. Baka meron kang personal project na ginagawa at maaring you will be working with other people, no, para para matapos mo yan. Or baka sa trabaho, no, baka ikaw ay mabibigyan ng mga partners, mabibigyan ka ng katulong, ng assistant, yung mga ganon. So there will be collabs, there will be you will be a team player sa ngayon kasi maaaring magtatrabaho ka sa ngayon with a team, okay? Or in a team. So, good luck sa'yo. So, tignan natin kung ano pa ang mga mensahe ni Virgo. When things don't seem to be working in your favor, trust in God for He has better plans for you. Okay? Kaya huwag kang magtampo. Huwag kang magtampo, huwag ka nang magalit, huwag ka nang mainis, no, sa universe or sa sarili mo. Kung hindi nangyayari, no, yung mga plano mo according to your will, no? Kasi ibig sabihin lang yan, hindi yan best para sa iyo, hindi yan meant for you, no? Kasi 'di ba, yung mga gusto natin, not necessarily na yun ang makakabuti para sa atin.
may mga gusto tayo, no, na hindi binibigay sa atin, dinideny sa atin ng universe because it's not the best for us. It's not what's meant for us, 'di ba? Pero yun nga, wag kang mag-alala, wag kang magagalit, wag magtatampo. Magtiwala ka lang sa Panginoon because God has better plans for you. Okay? Merong nakadesign na, 'di ba? Meron nang nakadesign ang universe ng kung ano ang para sa atin, ano yung mga mangyayari sa buhay natin at a certain period of time. Kaya hindi rin papayagan ng universe, no, na mapunta ka sa isang sitwasyon na hindi dapat. Hindi papayagan ng universe na papunta ka sa isang sitwasyon na makakasama lang sa iyo, 'di ba? Kaya magtiwala ka lang, okay? God has a better plan for you, all right? Just be patient. So the path to joy begins with contentment. Okay? So take the first step, all right? So yun. Kung walang contentment kasi, no? Sige, ano ka lang, try ka nito, 'di ba? Para makuha mo ang gusto mo. Pero sometimes, 'di ba, nagiging greedy ang ibang tao. Kaya mas maganda na ma-appreciate, no? Ma-appreciate natin kung ano ang meron na tayo sa ngayon. Let's appreciate it and be contented kung ano ang meron tayo. Doon mo lang mararamdaman yung saya, yung joy, yung tunay na saya, 'di ba? Instead of keep looking for what you don't have or keep looking for what is lacking in your life, 'di ba? Mas magandang tanggapin natin, i-appreciate natin kung ano ang nandiyan, kung ano ang meron. Okay? Good luck sa iyo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.